isa rin po sa mainit na pinag-uusapan ngayon kasi itong House of Representatives, no, yung Kongreso natin, abay syempre, hindi pa rin po sila papayag na walang mangyari dito sa SMNI, no, dahil sa pag allegedly, no, political attack kay Romualdez, no, kay House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan po ng mga programa nito, no. At ang tanong ngayon, posible bang matanggalan ng prangkisa itong SMNI dahil sa naging pahayag ni Ka Eric na fake news, itong 1.8 billion allegedly na nagastos daw po ni House Speaker Martin Romualdez o ng Kongreso sa kanilang mga travel. Siyempre, nagkaroon na ng pagdinig dyan. Napanood nyo naman ka-coffee yung naging pagdinig na yan. And tinitingnan niya yun, ano yung violation ng SMNI dito, ng network. Kasi malinaw naman na nagkaroon po ng breach, nagkaroon po ng pagkakamali dito si Ka Eric kasi sa nabitawan niyang unverified na information, no? And tinatanong ngayon ng NTC, tinatanong ngayon ng KBP, may pagkukulang ba dito ang SMNI at ano yung posibleng mangyari dito dahil sa kanilang nabitiwang statement, no? Ano sa tingin ninyo ka coffee? Pinanood ko kasi yung hearing, medyo mahaba itong hearing na to. Tika, bakit tayo mag-share? Wait lang ha. Nawala yung ating stop share. Ano sa tingin ninyo dyan, ka-coffee? Kung hindi nyo pa napapanood itong hearing na ito, ka-coffee, mamaya mag-upload tayo ng shortened version na ng hearing dyan sa lower house, no, patungkol po dito sa uh, issue na ito ng SMNI. Kasi ang prangkisa nito, bago lang parang lately lang na rin yan, 2019 ang franchise naman po na ibinigay dito ay 25 years, so medyo matagal-tagal pa. Pero may oversight function po ang Kongreso. Ibig sabihin, pwede nilang silipin yan, pwede nilang i-assess itong nagiging performance ng isang TV network na binigyan ng prangkisa. In this case po ang SMNI. May pagkakamali ba ito? Yan ang tinitingnan niya yun ng NTC at KBPC possible violations in SMNI's claims on speakers' travel expenses. Ayan, sa ating screen, no, share ko sa inyo ang balitang yan mula sa CNN Philippines. Sa tingin ninyo, may pananagutan ba dito si Ka Eric at ang SMNI? Kasi itong pagdinig na ito na ginagawa naman ngayon ay in aid of legislation lang. Pero kung i-exercise ng Kongreso ang kanilang oversight function dito sa franchise ng SMNI, baka magtuloy-tuloy pa itong mga hearing, no, mga pagdinig. Pero hindi man basta-basta yan na stop puputulin itong kanilang prangkisa. No? Definitely mahaba-habang proseso yan. Kasi ang worries ng iba, no, parang mukhang gagawin yung ginawa sa ABS-CBN na tinanggalan ng prangkisa dahil kinaaway itong Kongreso. Kasi makapangyarihan pa rin ng Congress no, maraming mga bagay ang dumadaan sa kanila. Kasi kung titingnan ninyo, kung napanood ninyo yung hearing, dihadong-dihado talaga doon si Ka Eric at ang SMNI, no? Kasi humarap ito sa mga mambabata sa pagdinig. Anyway, sige, basa muna tayo sa balitang ito. NTC, KBPC, possible violations in SMNI's claims on speakers' travel expenses. Ayun nga Kasi may mga disclaimer di ba? Bago magsimula ang programa, naglalabas ang disclaimer na ang mga opinion ng host at ng resource person ay hindi refleksyon ng opinion ng TV network, no? May mga ganyang disclaimer yan Pero hanggang saan ang disclaimer na yon? Hanggang saan kayang dalhin ang disclaimer na yan? The National Telecommunications Commission o NTC at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas so possible violations, yung posibleng violation na kinumit ng SMNI when one of its hosts claimed House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos for his travels in just a year. Ang dami, ang laki pala nito ka-coffee, no? Pero wala pa palang kalahating bilyon yung nagagastos para sa travels. Both agencies attended a hearing by the House Legislative Franchises Committee that tackled the allegation which SMNI host si Jeffrey aka Ka Eric Celis raised during the network's program Laban Kasama ang Bayan. It was established during the inquiry that the information came from Celis' source, a Senate employee. Doon pala nang galing yung impormasyon na nakuha nito ni Ka Eric, kawani ng Kongreso mula po sa mataas na kapulungan sa Senado. Pero ang kanyang binanatan kasi dito ay ang lower house o House of Representatives. House official said the information was false. Ayan, nilinaw na po yan. Mali yung impormasyon na kumalat na yan, noting that from January to October this year, the chamber spent over 39 million pesos for official trips, including 4 million
for the office of the speaker. Wala pang kalahating bilyon pa lang coffee. That's only 39 million plus kasama na po dyan yung 4 million para sa office of the speaker. So napakalaking discrepancy, napakalaki po ang diferensya doon sa claim ni Ka Eric. There appear to be infractions, Mr. Chair, on certain provisions of the franchise, particularly the reference provision of Section 4 on the responsibility of the franchisee not to use the station or its facilities for the dissemination of willful or false information. Sabi po yan ng NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco. Pag binigyan ka kasi ng prangkisa ka, Coffee, kasi ang airwaves, no, pag-aari ng taong bayan yan eh. Kaya binibigyan ka ng prangkisa, no? Kasi sino ba ang magdidesisyon para sa taong bayan? That's the Congress. Kasi kaya representative yan eh. Kaya tinatawag ko yung representative ng di ba, ng isang distrito, di ba? Ang kinakatawan nila mga tao dahil itong airwaves na ito, pribilehiyo ito eh. Congress ang magbibigay niyan ng prangkisa. At hindi nawawala, usually 25 years kasi yung prangkisa. Yung iba 50 years, no? Hindi nawawala itong oversight function ng Kongreso. Ibig sabihin, from time to time, pwede nilang silipin yan. Eh. Kaya makapangyarihan ng ang Kongreso kahit pa paano. No? Kasi nakikita nila yan eh. Kung pag-iinitan ka, di ba? Kahit hindi valid yung hindi valid yung argumento laban sa iyo, magmumukha itong valid, no? O hindi ka tatantanan. Kasi may mga bagay na actually pwede mo namang palusutin, no? Pero syempre dahil galit ka, halimbawa sa isang organization, pwede mong silipin yan para pag-initan, magkaroon ng mga investigation, lumalim yung investigation hanggang makalkal yung ibang mga issues. Parang yun nangyari po sa naging pagdinig, no, dyan sa ABS-CBN hanggang lumabas na yung napakaraming issues na nabulunan na napag-usapan na taxes, etc. Preliminary pa lang yung nagiging investigation dyan sa SMNI, pero syempre hindi pa nakakalkal yung ilang mga usapin na yan. At kung may maglalabas ng mga information against o makasisira dito sa SMNI, medyo titindi, no, itong issue na ito, itong usapin sa prangkisa. May chance ba na matanggalan sila ng prangkisa kahit kakarenew lang ito? Parang 2019 lang ata na-renew ang prangkisa ng SMNI. May chance, ka-Coffee, possible, no? Kung kasi may oversight function niya ang House of Representatives. Kung mapatitibay nila yung kanilang argument, abay apektado talaga ang SMNI dito. Pero syempre, may due process din naman yan. Pagkakaroon niya naman ng mga pagdinig, series of hearings yan dyan sa House of Representatives at yan, kinakailangan nilang patunayan o i-prove na wala sila naging violation doon sa mga provision na nakalagay kapalit po ng pagbibigay ng prangkisa sa kanila. Kasi may mga provision yan eh. Pag nabigyan ka ng franchise, dahil again, sa taong bayan kasi yung franchise na yan. Kaya ang nagbibigay niyan, yung kinatawan ng taong bayan, ang House of Representatives, di ba? Pwedeng bawiin sa kanila yung prangkisa na yan kung mapatutunayan o mapapataas itong kanilang argumento. Though pwede rin naman magpataw ng mga suspension or penalties, no? Pwede nilang igawad yan. Hindi tayo familiar kung hanggang saan ang covered ng mga penalties na yan. Pero kung may violation, nakikita po ng NTC, nakikita ng KBP, though hindi naman lahat ng TV networks ay miyembro ng KBP, no? Hindi naman required din na magpa-miyembro sila. No? Pero ang NTC, regulatory body yan ng Pilipinas, kailangan mong sumunod sa mga polisiya nito, no? At kung hindi, abay pwede kang mapatawan ng suspension or kung ano man yan, worst case scenario, matanggalan ka ng franchise. Dahil again, pribilehiyo ito. Pwede itong alisin. James R. Palazzo, ginagamit na kasi sa politiko yung SMNI na yan, sabi ni Sir James. Kay Georgia Sands, good evening po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Maligayang panonood din kay Ma'am Emma Labado. Aba, akala ko ako lang ang nawala ng gana kay Badong. Yang si Engineer Rodolfo Reyes ay masugid na manonood kay Aratilis. Maging si Carl Clay yan, nawala na din. Lakas pa naman magpakape. Papaano, nalihis na si Badong. Pinapanood ko rin yun si Sir eh. Pinapanood ko rin siya minsan, no? Yan, from RN 2 cents. Yan ha. Baybayan Sally, mega love shoutout po sa inyo. Mula kay RN 2 cents. SMNI Fake News, unsubscribe na po mga kababayan. OFW, sabi ni Baybayan Sally. Jack Montero, alam nyo kung bakit ayaw nilang tantanan si dating Pagulong Duterte, Roa Duterte, dahil sa gwapo talaga niya, sobra, sabi ni Jack Montero. Yung kanilang tigilan niya ka-coffee, no? Nilda Galvez, oy nako, nanganganib ang kanilang prangkisa ng SMNI kasi mukhang nasisilip na ang kanilang
mga violations. Actually, kung titirahin talaga sila, dyan nagsusunod yan eh. Sunod-sunod na yung mga investigation na yan eh. Actually, lugi ang SMNI dito. Kung hanggat maaari nga mag-settle, no? Mag-apologize yung dapat mag-apologize para matigil in a way, para band-aid solution yan. O kausapin itong mga mababatas na ito na huwag na natin ituloy itong mga hearing na to kasi habang tumatagal, lumalalim itong mga issue na ito kakopi hanggang eventually, diba, worst case scenario, matagal na nga ng prangkisa. Mali nga si Malutikia kasi wala daw mandato ang Congress Lower House. Ang VP daw ang may mandato. Saan po yan, Ma'am Nilda Galvez? Hindi, pag dating sa franchise, again, taong bayan nga yan, kakopi. Kaya nga yung Kongreso nagbibigay niyan eh. Kasi sila yung kinatawan ng taong bayan. Actually, yeah, napaka-powerful ng Kongreso. Di ba? Kaya nga, ilag din yung ibang awahin ng Kongreso, no? Yung ibang mga politiko, ilag sila talaga kasi makapangyarihan yan. Halimbawa, sige, ikaw, i-appoint ka bilang secretary. O, kahit yung mga generals natin, takot din yan eh. Hindi man takot, no? Pero ilag, that's the correct term. Mali yung takot eh. Ilag sila ka-coffee, no? Kasi kung halimbawa, na-appoint ka, kasi dadaan yan sa ano eh, sa Committee on Appointments eh, bubusisiin yung credentials mo, dapat ka bang ma-appoint o dapat ka bang ma-defer o i-bypass ka na lang, di ba ka-coffee, no? Kapalagan yung mga libro natin. Kung pag-iinitan ka, pwedeng i-bypass ka na lang, di ba? Hindi nabigay sa iyo yung appointment paper mo. Kaya yung ibang mga politiko, medyo wise, medyo kambyo-kambyo sa pagbanat sa Kongreso. Pero hindi naman dapat tumigil, di ba? Kasi kung nakikita mo naman talaga na may mali, sabay dapat mo ring punahin yan, ka-coffee. No? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung lakas ng Kongreso. No? Again, ka-level lang, pagdating nga lang sa sahod, ang sahod ng senador at ang sahod ng mga congressman natin, congresswoman natin, magkakaparehas, di ba? Medyo powerful. Isa pa, lahat ng budget dadaan dyan sa Kongreso. Kaya yung mga department secretaries, yung mga agencies, medyo ilag din yan. Kasi pagdating ng budget season, pagdating ng mga hearing, abay sisilip-silipin ka. Unlike kapag friends kayo, siyempre, may mga bagay na medyo kapansin-pansin, kapula-pula, pero minsan, sige, pagbigyan na natin yan, maliit na bagay. Actually, yan naman talaga yung reality dito sa Pilipinas. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Georgia Sands, gusto ko dati ang SMNI, kaya lang nang umalis si Mike Abe at nakita ko mukha ni Badoy at Eric, tuluyan na akong nag-unsubscribe. Si Mike Abe nasa PTV4 eh. Napapanood natin dyan sa PTV4 si Mike Abe. May programa ito sa umaga, no? Briefy 4003. Happy viewing po sa inyo. God bless SMNI. Again, may due process naman yan. Mapagtatanggol naman ng SMNI yung kanyang sarili, no? Once na, again, may legal counsel nga na dumalo dyan sa naging pagdidig sa Kongreso, no? Para ipagtanggol din ang stasyon. Kasi karapatan din naman nila talaga ka-coffee na marinig ang kanilang punto, marinig ang kanilang side, no? Bago mag-conclude sa isang bagay na to the extent na magka-cancel ng franchise. Susan Bertudes, good evening po sa inyo. Kay Jeric Jake Palaming, kulong si Duterte kasi yan ang mata ng China at ipasara ang SMNI para di kumalat ang tae, sabi ni medyo matindi ito ha. Pasensya na kayo ka-coffee, may mga comments tayo na babasa. Hindi kasi natin pinifilter yan eh. Di ba? Lumalabas yan at pag nabasa ko na, syempre, may mga terms na hindi na natin pwedeng skipan. No? Kasi again, hindi nga natin pinifilter yan. May mga nababasa ka tayo. Masasama yung bash sa akin, di ba? Pero nababasa pa rin natin yan. Pribilehiyo niya yan sa coffee ng ating mga manonood. Ilagay nyo lang yan dyan sa ating comment section. Pati na ang KBP, mag-iimbestiga na tungkol sa mga anchor ng SMNI at hindi accredited ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Nilda Galvez. Actually kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga required na yung mga anchors accredited ng KBP. Actually, more of self-regulatory nga lang ka-coffee yan eh. Self-regulation ang nagaganap dyan sa mga TV networks. Kasi may mga policies din sa KBP na hindi tumutugma o na hindi magka-qualify yung ilang TV networks. Halimbawa, yung mga TV stations na nagpapalabas halimbawa ng mga lottery, di ba? Against the policy yan of KBP. Again, hindi naman talaga required. Pero maganda kung meron kang membership kahit pa paano kasi in a way, regulation din yan eh. In a way, nagre-regulate ito sa KBP pero hindi ibig sabihin na absolute na yung kanilang policies, no? Malinaw naman yan ka-coffee, no? Kasi again, hindi naman ito gobyerno, no? Na nagre-regulate ito yung dapat mong gawin, ito hindi mo dapat. Pero meron silang suggested na code of ethics, ito dapat yung gawin mo bilang isang mamamahayag, etc. And in a way, kapag miyembro ka nito or accredited ka nito, tumataas yung iyong credibility. Di ba? Kasi kahit pa paano, isusunod ka sa code of ethics and sa mga practices.
Pero again, hindi nga sa pilitan. Wala rin namang batas na nagsasabi na para ikaw itawagin na isang journalist, dapat nag-undergo ka ng seminar ng KBP ng ganitong length of period, no? Bago ka tawaging ganap na anchor or journalist, etc. JR Morcilla, happy viewing po sa inyo. Kay Hemix Vibes, Shirley Gonzalez, Bernigildo Amigo, Lynn Molina, shoutout, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee, ha? Kung hindi pa rin po kayo, ka-coffee, naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page, ayan, i-click lang po yung like at follow, no? Kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. And again, available pa rin po yung ating mga ka-coffee merchandise. If interested kayo, message lang ako, ka-coffee, sa ating Facebook page at nagre-reply naman tayo dyan. Anyway, sige. Move on tayo sa ating next topic, ha? Last topic tayo, ka-coffee. Ito, maganda yung point dito ni Engineer Rodolfo, ha? Reyes. Para sa hindi nakakaalam, makapangyarihan Kongreso, sila kasi ang ating representante sa Kamara. Ang population ng Pilipinas ay 112 million. Hindi naman pwede na lahat tayo ay pupunta sa Kongreso. Exactly. Kaya nga meron tayong representatives. So, kinatawan ni Kang ka-coffee. At sila yan dyan sa House of Representatives yung ating mga kinatawan. Good point, Engineer. Maraming salamat, ha, sa pag-share niyan.